Ang na-headline kasi lagi sa NHS pag yung negative. Pero sabi ko nga, lagi ko talaga sinasabi to, kung ilalagay lang nila sa media ang headline is NHS saves lives every day. Baka maubusan sila ng papel. Diba? How were your finances nung nangyayari to? It came as a shock kasi hindi ako prepared. Dahil nga, that year, in-applyan ko ng visa si Mommy. So, may mga gastos yun. Visa fee, travel costs. You will really never know what will happen. I mean, ako, hindi ko alam bakit, kailan. Diba? Kailan ako magkakasakit. Pero everything's covered. Kamusta? My name is Manong George and I've been here in the UK for over 15 years. Katulad ba kita na isang OFW na nangangarap ng mas magandang buhay? Well, itong podcast ay para sa inyo. Kasi dito sa podcast na to, pag-uusapan natin ang pera in a positive light. Dito kakausap tayo ng mga guest na may magandang diskarte para tulungan tayong umangat sa buhay. Kasi lahat tayong mga nag-abroad, malayo na, pero malayo pa. So again, come and join us here in this podcast, Manifesting with Manong George. Hi, Manong George here. Bilang OFW, minsan sa buhay natin, sa pag-alis natin, no, we have grand plans, no? Pero minsan talaga may mga nangyayaring hindi natin pinaplano. So, ang guest natin ngayon, meron siyang i-share sa atin na, yes, it's very personal. Pero I think we both agree na this experience might help somebody. I'm not saying na ikaw na OFW, yan na yun. You know, parehas kayo ng pinagdaraanan. Pero who knows? Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Pakilala tayo, madam. Yan. Hi. I'm Rochelle. Yeah, Rochelle. Rochelle. And I've been a OFW for 15 years. 15 years na po. Anong primary work mo? Anong ginagawa mo? So right now, nurse ako sa NHS. So, sa NICU nurse dito sa UK, yes. Ayun. Maganda yan. So, bilang nurse, pwede mo ba sa aming ikwento yung journey mo? Yes. Saan nag-umpisa and then saan ka pa nagtrabaho? So, basically, graduate ako 2008. Way back. And then, yung journey ko as, very typical of the nurses back in the Philippines. Magsa-start off ka talaga. Volunteer. Na may bayad. Volunteer, 6 months. Yun. 6 months na volunteer. Tapos, syempre, palakasan. Backer. Yun. Yun, nagka-backer. Ayun. So, after 6 months, nagkaroon ng post. Tapos, nag-enjoy naman ako sa Pilipinas. Ang ginawa ko talagang kumuha muna ako ng experience. Yun. Importante yun. Importante yun, Manong. Kailangan may tayo background. Baga. Tapos, nung 4 years na yun, sabi ko, saan magandang pumunta? Kasi bilang nurse talagang ang goal mo, aalis ka ng bansa. Wala nang yan eh. Kasi mahirap ibalik yung pinang-aral mo eh. Yes, oo. So yun, yung goal talaga is aalis. Pero hindi ko pa alam. Kung saan. Wala naman akong target country. One time, lucky lang talaga ako, may isa akong barkada. So, he actually motivated me, encouraged me to apply sa KSA. Saudi. Oo, Saudi. Ayaw ko kasi, syempre yung impression mo sa Saudi, very restrictions. Horror stories. Yan lagi nababalita. Ang daming, sabi ko, very least sa mga options ko. However, sa mga in-applyan ko, yun lang yung door na nag-open sa akin. Yun talaga, kahit saan ka. Yun talaga, yeah. So, I think it was September 2013, taga Zamboanga ako, Manong George. Gera pa sa Zamboanga nun. Talaga? Oo, yun yung time ng Zamboanga siege. Yun yung flight date ko. Wow. Talaga naman. Yes, yun yung flight date. Talagang nilaban ko yun. So yun, flight date ko. Tapos, pumunta ako ng Saudi Arabia. That's where my journey as an OFW started. Wow. Yes. Grabe. Meron ka bang parang realization ng pagdating mo sa Saudi? Anong mga napansin mo or kinagulat mo bilang OFW na first time? And if I might ask,
First time mo bang lumabas sa bansa nun? First time. Oh, ganun din no? Very uncomfortable kasi first time mong umalis sa bahay. Ang struggle ko nun is, syempre, sino magluluto for me? sino maglalaba? Ganyan. Yung usual na off mo lang, yung nakahilata ka lang sa bahay na walang ginagawa, hindi mo magagawa sa ibang bansa yun. Kailangan maglinis ka kasi may mga housemates ka din. So, kailangan makibagay ka. Yeah. Very So, siguro yung mga first years ko sa OFW, grabing struggle ko sa adjustments. As bilang, kumbaga, parang matured. Adulting, kumbaga. Adulting, tama. Yes, tama. So, kayod lang ng kayod. Hindi ko pa alam anong gagawin ko sa pera ko. Kasi, ang alam mo, OFW, padala ka ng padala eh. Yun lang yung, di ba, pag parang, you have an OFW tita, ang alam mo, rich lang sila. So, yun yung gusto kong i-embody at that time. Na ikaw yung, hindi naman necessarily breadwinner, pero provider ka. Yes. Ikaw ang tagabigay, ikaw yung maaasahan. Yes. Although, lucky naman ako kasi sa family ko naman, hindi sila nag-demand anything from me. Good. Yes, lucky ako. Pero, dahil ako nga yung parang ate, so, doon nag-start, Manong, yung parang, ako na mag-o-offer. Anong gusto mo? Sige, ipapadala ko. Parang naisip mong responsibilidad mo dahil ikaw yung meron at that time. Yes. Okay. So, dahil hindi ko talaga alam saan papunta, anong path, yung paano maging OFW, ganun. So, nakikita ko yung mga kasama ko doon, nagbabalik-bayan boxes. Sumabay ka din. Siyempre. Siyempre, sumabay din ako. Tsaka maraming sales sa Saudi. Sobra. So, sige, di Saudi. Gano'n nga katagal sa Saudi? 9 years. 9 years. Wow. Ang ganda sa Saudi, Mano. Mag-iisipan ko. Ang ganda sa Saudi, very comfortable ang life ko doon. Kasi, andun yung pera. Wala kang bills. Ayun nga. Tapos, free ang flights. Free ang flights. Hindi mo nang pag-iipunan yung hindi mo iisipin kung, basta isipin mo lang kung kailan ka gustong umuwi. Kailan gustong umuwi. Di, ang tanong ko, paano napunta sa UK? Yung nga sabi ko, bakit ba ako ng UK? Bakit ka lumipat? Sabi ko, very kumbaga, inisip ko, at nung time na yon sa Saudi ako, sabi ko, parang, alam mo yung story ng Hansel and Gretel? Yung nasa hut ka ng witch, yung nandun yung matatamis, nandun yung masasarap, parang ganun yung Saudi. Kasi, hanggat talagang kumbaga inaakit ka nila hanggat may kailangan sila sa'yo. At habang tumatagal yung service mo, nagkakaroon ka ng malaking parang service bonus. So, lumalaki ng lumalaki. So, gusto kong tumagal ng tumagal. Hindi ka maalis. Mas mahirap iwan. Mahirap iwan. Tapos, parang, at some point, sabi ko, looking forward to my future, ito ba yung lugar na gusto ko pagtanda ko? Yan. So, dun, parang sabi ko lang, may realization lang ako. Sabi ko, gusto kong lumipat sa ibang bansa. So, tama ba isipin, no, na walang long-term residency option ang Filipino sa Saudi? Ganun ba? That is true. When they're done with you, they're done with you. Kasi wala namang pension scheme, walang retirement plan. Ang pwede lang nilang ibigay sa'yo, depende sa length of service mo, is the end of service bonus. Yun lang yung pinaka... Yan ba yung tinatawag gratuity pay? Yes. Yun lang parang yung pinaka-bonus nila for you working for them. Ayun. Di ang magandang tanong ngayon, bakit UK? Actually, hindi talaga UK. Ayun. Totoo naman, maganda nga yun honesty. Hindi talaga UK, Manong. Kasi yung UK, hindi mo naman maririnig before eh. Hindi naman sila ganun ka-open. So, yung plano ko talaga is NZ. New Zealand pa, sa kabilang side. Yes, New Zealand talaga. So, nagtatanong-tanong na ako and then, sabi nila, for the pathway, kailangan parang mag-study ka ata for 3 months. And then you have to spend... anong year to? I think it was around 2018. 2018. Yes. I was working towards getting the, IELTS, ganon. So, yun, piniprepare ko na yung mga kailangan, tapos, kailangan around like this much. So, malaki ang kailangan mong i-prepare for that pathway. Ganyan. And then, so nagkaroon ng COVID. Inabutan ka ng COVID. Yeah, COVID, ganyan. Hindi ako nakaalis kaagad kasi around 2020, COVID time, that's when my dad was also diagnosed with cancer. So, hindi ko ma-risk yung not having a job kasi kailangan ko kailangan ko pa ng sahod.
So, it was after COVID nung naging open yung UK. Yun. Tapos, what they offered was, ang ganda ng offer nila. Kasi, babayaran nila yung English test. Oh, wow. May ganun pala Yes, nun. i-refund nila yung English test. Tapos, free flights. Of course, yes. Tapos, free accommodation for, I think, for the first 3 months na nandito. Tapos, pwede ka kaagad mag-work as a nurse. Hindi ko kailangan dumaan sa pathway ng pagiging student. So, of course, dahil less gastos yon on my side, syempre, yun ang kukunin ko. Yun ang pinaka-practical. So, Yes. anong taon ka dumating dito? 2021. 2021. Yes. Ito na yung parang, kumbaga sa COVID, ito yung tail end na. No? Yes, Wala yes. na, After na. inuunti-unti na nila tanggalin yung, actually, yung mask parang hindi naman nauso Yes. dito. No? Pero yun. Yung wala na mga restrictions. Yes. Ganyan. 2021 pala yun. Actually, sa mga little trivia, nag-connect kami ni Rochelle nung dumating kayo, mga December time yun, di ba? Yes, yes. Yung ano ba yun? Grocery di ba? Parang gano'n. Panghanda yun Ako nag-reach out. Sabi ko, Manong George, nakikita ko, namimigay ka ng free groceries. Beke naman. Parang gano'n. Tapos naalala ko, nawala pa yung magdi-deliver, di ba? Yes, parang yes. Yan. Medyo kwela pa to, pero eto na nga. Ito yung sinasabi ko kanina. Minsan sa buhay natin, as an OFW, may mga nangyayari hindi natin inaasahan. And I think you touched upon it with regards to your dad. Yes. So, yun. Wala na ang paligoy-ligoy ba? We'll talk about cancer. So, are you open to tell us more about yung diagnosis? Paano nalaman? Yes. And anong klaseng cancer? So, it was around last year. Last year. Very, this is a very, kumbaga, hindi ko talaga inaasahan. So ito wala kang nararamdaman? Wala talaga kasi, I'm very physically active. Nag-gym ako regularly. Tapos tumatakbo ako. I watch what I eat. Although, hindi naman 100% na perfect yung kinakain ko. Hindi naman pero parang gulay-gulay. Yeah, hindi naman ganon. Pero I watch what I eat. And then, dati manginginom ang Manong George. Pero talagang kinat ko na yun. Parang years before pa ako pumunta ng Saudi. So basically, around parang 5 to 6 years ago, I was already healthy. Nandun ako sa point na talagang being healthy na talaga ako. And I'm not expecting anything. Naging habit mo siya. Yes. Tapos, parang sometime in January, napansin ko, yung usual ko mga 3 to 5 kilometers na treadmill ko, parang 15 minutes pa lang ako sa treadmill. Sabi ko, parang nagkakaroon ako ng shortness of breath, ganon. Hindi ko na nakukuha yung usual, oo. Tapos kahit naglalakad lang ako, sabi ko, hingal na ako, ganyan. Tapos, parang may point na biglang grabe yung gain weight ko. As in, ang bilis. Mabilis. Ang bilis ko talagang lumaki, which is not normal. May hormonal imbalance ako, pero at that time, parang sabi ko, grabe yung parang ano kayong nangyayari? Parang there's something wrong. Pero hindi ko kasi wala pa akong hindi ko pa, siguro sabi ko baka sa gain weight lang or baka dahil aging, ganon. So sabi ko baka aging lang, ganyan. And then, I think February, dumating yung mom ko. Kasi, we were planning to have a civil wedding dito sa UK with my partner. So my mom came in February, tapos sabi niya sa akin, Chi kasi tawag sa akin, Chi, parang uneven yung leeg mo. Sabi ko, hindi naman, mataba lang ako. Kasi minsan ganun tayo. Mataba lang ako, ikaw naman. Ganyan. Tapos sabi niya, hindi, uneven talaga. Hindi ko pa inano yun. Wala lang, binash off ko lang yun. Pero yung mga symptoms ko, yung hindi na ako nakakalakad ng matagal, yung exercises ko, hindi ko na magawa. Tapos, at night pa minsan, nagigising na ako, talagang hindi na ako makahinga talaga. So, yun na, nagpa-GP na ako. And then, sunod-sunod, as in, nung nakita pa lang ako ng GP ko, parang nag-physical exam pa lang, nangapa siya. Tapos sabi niya, may cyst daw talaga ako na malaki. Oh, wow. on this side. Pero ito hindi mo naramdaman. Hindi. Kung sinilong-nilong ka ni mami mo, sabi mo, hindi naman. Hindi talaga. Alam mo, sabi ko,
OMG, nurse pa naman ako. Minsan ganun talaga eh, di ba? Oo. Minsan lang hindi mo nakikita yung right under your nose eh. Yes, diba? yes. Oo. So, nung sabi pa ng GP, pero movable cyst siya. Sabi niya, hindi siya sure. Sabi, I'm not really sure. So, nag-book kami for scan. Mm-hmm. So, yung sa scan na yun, 3 ang nakita. So, aside from that big cyst dito sa side, meron pang mga underlying na 2 cyst sa loob. Oh. Sabi ko, OMG. Sabi kong ganun. May anak pa pala. Oo. Tapos, I think in a span of a month, grabe ang laki niya, ang bilis niya lumaki, Mano. So, lumaki pa siya. Mm-mm. So, nung nagpapansin pa lalo. Oo. So, lumaki pa siya ng lumaki. Tapos yung symptoms ko, talagang, uncontrollable na. Kasi, hindi na ako makahinga. Meron na ako mga, nagpa-palpitate na ako. Oh, okay. Tapos, nagiging dizzy na ako paminsan. Talagang, konting, ko lang, parang mga physical movements ko. Nahihilo na ako. Oo. So yun, binook ako for more tests. 3 biopsy ako. Kasi they wanted to be sure. Yeah. I'm just really glad, no? Kahit may mga tayo sa NHS na medyo slow. Pero sa akin, ang bilis. Ang bilis. So, in a span of diagnosis, biopsy, gaano katagal inabot? Kasi 3 biopsy ako. 2 CT scan and MRI before ako na-opera. Within 1 month, nagawa lahat yun. Within 1 month? Yun nga. Ang bilis nila. Kaya hindi ko masasabing na slow ang NHS. Kasi in my experience, ang bilis nila sa akin. Yun nga yung sinasabi ko minsan sa iba na, of course, meron talagang, ang nai-headline kasi lagi sa NHS pag yung negative. Money. Pero sabi ko nga, lagi ko talaga sinasabi to, kung ilalagay lang nila sa media yung, ang headline is, NHS saves lives every day. Baka maubusan sila ng papel. Diba? Ang dami natutulungan. So parang yun talaga yung jewel nitong country ito. No? Pero, yes. Nung nalaman mo yun, how was it for you? Was it, did it come, well, I'm guessing it came as a shock. Of course, yeah. And how did you handle that? I was devastated, Mano. Sobra, diba? Kasi, I mean, when I was diagnosed in May, I was planning to get married in June. Oh, wow. And then, I was enrolled in the university to start in September of that year. Gaaral ka pa. Kumbaga lahat looking up, biglang ito. Oo. Sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko, kasi ikakasal ako. Paano ako magpapa-opera? Sabi ko, pwede bang yung operation after the wedding na lang? Ang arte ko, diba? Ang arte ko talaga. Sabi ko, pangit naman kung nasa wedding, nakakover ako. Sabi ko, ay hindi. Sabi ko gano'n. So, we didn't have a choice kasi we need to act on it. Kasi lumalaki naman na. Tsaka hindi na ako makahinga. Nakaka-affect na siya sa airway ko. So, yun. So, talagang, pinending namin yung pinush further na namin yung lahat ng plans for that year. So, hindi natuloy yung wedding. Tapos, yung, schooling ko rin, hindi rin siya natuloy. Unfortunately. And that took a toll on me mentally. Of course. And I thought talaga, kasi I thought na maging okay lang. Kasi I had the support naman eh. I had my family with me, which is, I'm very lucky. Yes. Yung tourist visa ng mom ko, yung mga plano namin na monthly dapat na natutour. Itinerary. Wala eh. Nakabantay lang siya sa akin. So, very siya, kasi, kumbaga, since lahat ng plans mo nawala, so basically, yung emotions mo, roller coaster, buti na lang, I have all the support. Yeah. So, ito, in hindsight lang, no? Kasi, yun nga, everything in a span of 1 month. Natakot ka ba na nasa ibang bansa? Kasi yung iba, may makikita talaga tayo na ang sasabihin nila, para mas komportable ako kung nasa Pilipinas ako. Anong comment mo doon? Hindi ako natakot, Manong. Mas naging kampante ka? I didn't feel any isolation. Kahit yung mga nag-aalaga sa akin is iba't ibang lahi. Yung nurse specialist ko was a Filipina. Oo. So I felt really well taken care for. And then, andito yung family ko. Plus, I would say, hats off talaga ako sa management ng hospital ko. Kasi, they gave me enough time. They supported me. Grabe yung bigay sa akin sick leave, annual leave, para ma-maximize yung benefits ko.
for the time na wala akong work. Kasi I was on 6 months na sick leave. And well supported talaga ako. So kung naisip ko lang, kung ito kaya nangyari and nasa Pilipinas ka, ano kaya yung magiging greatest difficulty? Yun, sabi ko, iniisip ko, I'm so lucky na nasa UK ako. Kasi hindi lang nawala akong ginastos sa health issues ko. Kung nasa Pilipinas siguro ako, wala na akong babalik ng trabaho. 6 months na, 6 months. Di ba? Wala na akong babalikan. Grabe. And siguro ubos-ubos yung pera ko. So, yun yung pinagpasalamat ko talaga. Nasa tamang country ako. Tapos pag naisip mo, ang plan is to get married and mag-aral, di malabo na rin yun. Malabo na yun kapag nasa Pilipinas ka. Right. So, in saying that, kasi sabi mo kanina, hindi naman necessarily breadwinner, pero provider ka. Did that also have to stop dun sa mga naiwan mo sa Pilipinas? Yung mom mo nandito, pero yung, halimbawa, I don't know, extended family pa, did that have to stop for you? So, yeah. Basically, sa family ko naman, lucky enough, yung mga brothers ko may kanya-kanya ng family. Buhay sila. Yes. So, I'm only providing for my mom since my dad already passed. So, nung nagkasakit ako, in-stop ko rin yung pagbibigay ko kay mami. Meron din kasi akong rental property sa Pilipinas na yung kita napupunta sa kanya. So, dun na lang yun. Yung mga extra na before na nagbibigay pa ako on top of that, tinigil ko na yun. But, may mga bills ako, Manong. Hindi naman tumitigil yun. Yun nga, may mga nagsasabi. Dito kasi talaga, may kasabihan ng mga Briton na debt and taxes daw is yung one thing that is constant dito. Pero nung may nakausap akong ganyan, sabi niya, hindi, dadagdag ko bills. Yes. Kasi ang bills hindi naman, kasi dito po, sa mga hindi familiar sa galawan sa UK, dito ang bills natin, di ba, yung tipong direct debit. Yes. Wala nang papel-papel. Matik, pag na-set up mo, kukunan yung pera mo, di ba? Tuloy-tuloy. Walang, oy, kamusta? Wala, tuloy-tuloy. Ganun lang talaga. Pag minsan malas ka pa, may utang ka, Nag-negative pa eh. Isang bagsak. Nung bago, ganun, grabe. King of overdraft nga ako nun, grabe. Nag-negative, yeah. So, ayun. So, talking about finances, how were your finances nung nangyayari to? Ay, doon talagang, it came as a shock kasi hindi ako prepared. Dahil nga, parang, that year, di ba, in-applyan ko ng visa si mami. So, may mga gastos yun. Visa fee, travel costs, di ba? Tsaka yung cost na habang nandito siya. Di ba? Wala so, hindi siya kumain, dinayat mo yung mami. Di ba? Alam mo yung mga times na kinakaskas mo, tapos ang iniisip ko lang, ay, isang bank lang to. Ikaskas ko muna yung, kunwari yung ticket, ay, 2 bangko lang to, isang weekend ko lang to. So yun talaga yung kayang isalba ng credit card. Oo. Yun na, babayaran ko to pagkasahod kasi isang bank lang to, ganyan. So, yung biglang tigil at biglang hindi, dahil hindi ka pwede mag-bank. Kasi nga, binigyan ka ng leave. Bawal kasi dito pag yung bank, para lang sa hindi nakakaalam, bank shift ang tawag dun sa extra shift. Pero hindi siya overtime. Hindi. Parang ipinasok mo siya as a full pasok. So may sweldo ka nun. Yes. So ang labanan dito is not yung rate but availability. Yes. Diba? Kung merong bang available. Kaya lang syempre, pag naka-off sick ka, hindi ka pwede nagbabank. Kasi diba, may sakit ka nga diba? Kasi ang maganda naman dito, ang off sickness, bayad. Diba? Yun ang maganda. So, ayun. So nung na-realize mo, teka lang, paano to? Meron ka bang, how, sabi mo, hindi ka prepared. So how did you survive? Paano nangyari? So dahil sumasahod pa rin naman ako at hindi naman ganun kalakihan yung utang ko. Pero syempre may utang pa rin ako. Accumulate. Yes. Tapos may interest charges. Yes. Tapos may bills ako sa Pilipinas. Credit card and bills, yes. Oo. So I have to budget the monthly cash in to actually pay for all those bills. So, para sa mga bills. Oo. Tapos yung credit card ko, kahit yung minimum na lang muna. Which is usually, kiniklear ko yan at the end of the month. Pero this time, minimum lang muna para hindi lang, minimum lang. Para lang may matira. Ganyan. Tapos, yun na nga, parang, sabi ko, buti na lang,
meron pala akong kinuhang insurance. Nakalimutan ko na. So, nakalimutan mo? Nakalimutan ko. Alright. So, meron ka palang insurance? Meron pala ako insurance. Kasi, alam mo yung, konti lang kasi yung dinideduct niya sa sahod ko. Yes. Konti lang siya. So, nakakalimutan ko na siya. So, nakalimutan. Tapos, chinat ko, Ate Paz, ganito pala, ganyan. Kinakamusta ko ni Ate Paz. Tapos sabi ko, ay, naano pala ako. Sabi ko, na-confine pala ako, nagpa-surgery ako. Tapos kinabukasan, ay, may natanggap ako. Sabi ko, ano to? Sabi ko, Ate Paz, ano to? Sabi niya, kasi may bayad yung per day mo. From the insurance? From the insurance, yes. So, kapag umabot ka ng 24 hours, ganyan, may matatanggap ka. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Kasi at this time, siguro, parang every little helps. Ika nga ng isang dito, di ba? So, kahit anong pumasok, okay na. Naman. Alright. So, sa bagay na gets ko, hindi mo kasi maiisip din kaagad na, pero buti na lang, meron kang safety net, which is yung insurance. Yes. Kasi kung wala yun, edi, kaskas na ng kaskas. Kaskas na naman ako. Hanggang kakaskas mo, wala na yun. Decline. Grabe. So, okay. So, meron ka palang insurance. Meron pala. And then, how did that eventually help you? So, hindi ko talaga in-expect na malaki makukuha ko. Kasi, maliit lang yung bayad ko monthly. Nag-start kasi ako, nung pagkadating ko palang dito, kumuha na ako agad. I was healthy. So, yun yung sa akin. Binigay sa akin na rate. So, yun. Maliit lang siya. So, hindi ko in-expect na kung ano makukuha ko. Pero, ang naisip ko, may understanding ka na ba nun ng insurance before you got it? Or talaga? I do. Meron na talaga? Kasi may insurance na rin ako sa Pilipinas. That's nice. Which is binabayaran ko na for the last 10 years. Oo. So, parang naging ko na siya, parang part na siya ng financial goals ko. Kung saan lugar ka, dapat may insurance ka. Yes. So, since nandito ko sa UK, nung pagdating ko dito, kumuha agad ako. Nice. And do you mind if I ask, anong klaseng insurance yung kumbaga, na in-avail mo nun? So, meron akong 3 types. Kasi it really depends on your needs It's best talaga, I think it's best to discuss it with like a agent talaga or yung mga financial advisors talaga. Protection advisors. Talagang nakakaalam. Kasi, for me, sa situation ko, ang kinuha ko is accident. Tapos, accidental coverage. Meron din akong life insurance tsaka critical care. Yung, nung time na yon, nung kumuha ako, yun lang yung I feel na need kailangan ko. Mo. Yes. Oh, wow. Pero, little did you know, ang laki pala nung may tutulong sa'yo. Oo. Kasi when you, so sabi mo nga, hindi mo in-expect, may malaki kang nakuha. Hindi ko natatanungin kung magkano kasi malamang baka maraming mga musta sa'yo. Pero, so in terms of paano mo siya i-compare sa laki? Is it something na unexpected ang laki or niya. expected? To the point na akala ko talaga sira yung Barclays app ko. Ganun ba? Parang, ano to? Tsaka hindi naman ako nag-effort na mag-file ng claims. Hindi. Ang galing talaga ni Ma'am Paz. Kasi sinabi ko lang, Ate Paz, ito yung nangyari. And she was very sensitive enough na siya na yung nag-file ng claims in my behalf. Nag-sign lang ako ng consent. She didn't want me to stress out kasi gusto niya syempre mag-focus ako sa wellness. So siya na nag-asikaso lahat. It's wow. Tapos hindi ko na rin ina-expect. Wala na akong inaano. Tapos one time, parang siguro madaling araw yun. Sabi ko, sasahod na ba? Kasi magbabayad na ako. May feeling na yan. Sabi ko, pagka parang alam mo yun, yung may kasi sa mga hindi rin nakakaalam, dito sa UK, ang swelduhan, isang beses lang isang buwan. So, totoo talaga yung linggo de peligro. Totoo yan. Yung last week bago sumweldo. Oh my God, kailangan tingnan mo. So, walk me through. Night shift ka siguro nun. Hindi. Gabi, hindi ka makatulog. Hindi ako makatulog. So, inaabangan mo yung pera. So, mga madaling araw. Ano nakita mo? Kasi sabi ko, naku, mag-auto-debit na yung mga bills ko. Sabi ko, dapat mauna yung pagpasok. Ikaw ba ay nagpapadala ng pera para sa Pilipinas? Kung OFW ka at nagbabayad ka pa ng fees para sa inyong padala, well, let me introduce to you TapTapSend. TapTapSend is free sa padala ninyo, mabilis ang rates at safe ang inyong padala. Ngayon, if you use our code PWK, you get an extra £15 sa inyong unang padala.
But wait, hep. Pwede rin gamitin ang aming code na Pinoy UK kung ikaw ay taga USA, Canada, Australia, Dubai, or UAE, at marami pang iba. So, use our code Pinoy UK at magpadala na sa TapTap Send. Ano pang hinihintay nyo? TapTap mo na yan. Tapos, nakita ko. Kita nyo, gumaganon siya. Ginagalaw niya yung daliri. Yan yung pag nire-refresh mo na. Nire-refresh ko. Sabi ko, bakit 5 digit? May pumasok na 5 digits. Sabi ko, ginising ko yung asawa ko. Sabi ko, may technical problem ba yung Barclays? Sabi, bakit? Kasi bakit may ganito kalaking pera? Hala, anong nakalagay? Tapos, yung lumabas, later ko pa talaga nakita na galing siyang Aviva. Tapos, insurance ko. Diba? Ito yung mga time na, alam mo, gusto ko lang ito i-share, no? May katrabaho sa dati kong trabaho. Nung first time niyang nalaman yung diagnosis niya, iyak siya. Talagang, ganun. Tapos, nagulat siya, binayaran yung, yung mortgage na. So, akala ko matutuwa siya, pero ang iyak niya sa akin, sinasabi ba nila patay na ako? Ganon. Pagkatapos nun, after everything thus settled down, ang tanong ko sa kanya, kamusta ka na? Hindi, masaya na ako. Wala na akong iniisip eh. Diba? Kasi mortgage, eradicated. Para lang po sa mga yung mga hindi aware sa UK. UK po, ang mortgage dito, we're talking about hundreds of thousands of pounds. Yan ang utang dyan sa bahay. So, kaya po napakamahal dito ng mortgage. Kaya napakalaking bagay. So, ayun, in your case, nung nakita mo yun, at alam mo na, nagulat ka na. So, how did that go for you? Saan mo ginamit? Or anong naging Siyempre, Manong, sabi ko, siyempre, thank you, Lord. Pero, kinonfirm ko muna, no? Kasi ayaw mag-gastos sa Oo, natatakot ako. Sabi ko, ang laki nito. Iko-confirm ko muna kasi, tama ba tong nakikita ko? So, inintay ko muna ng 8 a.m., Manong, yung waiting time, no? From madaling araw. Tinignan mo, mawawala. Parang pinasaya ka lang. Inantay ko muna. Hindi ka muna nag-add to cart. Hindi. Tapos, tinawagan niya ako. In-explain niya, ganyan. Yung thinking about the bills and trying to heal. Kumbaga, natanggal na yung isang stressor mo. Nabunutan ka na ng tinik. So, unang-una kong ginawa talaga, clear ko yung utang. sisi ko. Ay, yes. galing. Kasi yun lang naman talaga yung naipon na utang. Ang galing. So, tama na muna yung usapang cancer. Kasi para nakakalo. Pero just to let you know, no, ako, kasi galing nga akong St. Luke's. No, nakita ko yan din. Although hindi ako technically sa cancer unit, but dun sa unit namin, we do get people that would have had cancer. And it can be debilitating not only on physical health, but yung financial. And then, susunod na dyan, emotional and mental well-being ng pasyente. Kasi, pag yan, dudukutin mo sa sarili mong bulsa, ay, Diyos ko po, grabe. It just, iba talaga eh. Iba yung nagagawa niyan. In my family, nagkaroon na rin kami ng ilang cancer kasi big family kami, no? So, I know how it could be really debilitating. But in your case, dahil you were prepared, ang laki nung naging tulong, no? And let's not discount the fact that NHS, no? NHS dito sa UK, grabe po yan. Kung hindi nyo po naiintindihan ng NHS, mali po na sabihin natin libre ang NHS. Kasi we pay tax. Malaki po ang tax sa'yo. But I guess, what's the difference is that kung minsan sa Pilipinas pumasok ka sa private na hospital, ang unang tanong is paano magbabayad. Dito wala pong ganun. Diba? Tanggapin ka nila kung ano ka, kahit anong problema mo. Minsan maghihintay ka, totoo naman yan. Minsan 4 na oras. Pero, that's true. In some cases, again, lagi ko sinabi ko to sa ibang podcast, on cases that when it really matters, the NHS can really deliver. Yes. Especially in your case. Ang ganda naman. Nung after ng surgery ko, kasi first time ko nga maka-avail ng service ng NHS, discharge, binigyan lang ako ng discharge instructions regarding sa wound care and stuff, ng mga ganun, mga gamot. Tapos, you're free to go. Do you need an ambulance to go home? Ako, sabi ko, ambulance pa, no? Oo, talagang nag-ano pa sila. Wala ba akong babayaran? Ganyan. No, just do, like, try to heal first. Ganon, sabi sa akin. Okay,
alam mo yung hindi ka sanay, kasi sanay kang dumaan muna sa billing station after nun. Ay, naku, sinabi mo yan. Diba? Nung nurse ako sa St. Luke's, yan ang isa sa pinaka ayokong part. Yung kasi minsan, magliliaise sa'yo yung doktor, yung secretary, or tapos magliliaise din sa'yo yung pasyente. Gusto mo silang ibato kagad sa accounting, pero may kailangan pa silang papel sa'yo. So, ang laking part ng discharge process, di ba? Exactly. Ako hate ko yan kasi sino ba sa atin merong nung nag-aaral na nursing, part nung inaral natin how to discharge a patient. Di ba? Wala naman gano'n, di ba? How to discharge, and talk about billing. Wala naman gano'n. Sa Pilipinas, it will take you 2 to 3 hours bago ma-discharge. May gano'n. Tapos tapos magagalit pa sa'yo yung kanina pa kami ready dito. Di ba? Wala na ba kayong pasyente? Gano'n, di ba? Alas 12 na, cut off na, magbabayad pa kayo, di ba? Yeah. Ang galing, Dito, gusto mong ambulansya, yes, diba? tinanong pa ako talaga. Grabe, no? Ang galing. So, ayun, mag-move on na tayo sa cancer. Pero in hindsight, nasabi mo nga, part yan ng financial preparedness mo. Napansin ko rin, lalo na sa group natin sa Filipino-UK Nurse, no? Nauuso pa rin minsan yung GoFundMe. Yes. Kasi, unfortunately, meron iba na unexpected talaga to. They weren't really, How important was yung financial preparedness for you, yung insurance for you, para sa tingin mo? Para sa akin, it's kung kaya mo magbayad ng 10 or 20 pounds para sa Netflix, para sa gym, membership. Para sa kape. Para sa kape. Kayo, diba? But bakit hindi ka pwedeng magbayad ng 20 pounds or less para sa coverage ng insurance? Sinabi ko nga, pinag-usapan namin ng husband ko, sabi ko, no, it's better to be paying extra for something na darating ang time you might or you might not need it, kesa yung dumating nga yung time na kailangan mo. Wala ka mapagkukunan. Mag-GoFundMe ka. Mag-a-ask ka ng help. Mangungutang ka saan-saan. Diba? It's such a hassle. Yung trying to heal, tapos at the same time, actually really being stressed kung saan mo makukuha yung pera. Grabe, no? Yun nga kasi may mga nakakausap akong ganyan. Ako nagtrabaho ako sa insurance as a nurse, no? Meron talaga masasabi, hindi mangyayari yan. Alam mo yun? At saka, kasi ang comparison din nila minsan, pag nakakausap namin, nakakausap ko noon, no? Manong, yung insurance kasi dito, walang walang investment, di ko tulad sa Pilipinas. Oh, yeah. Yan sasabihin nila. Kasi doon, pag nag-retire ako, 10 million, o whatever million, may quote silang gano'n. Pero, ang sagot, personally, ang sagot ko doon, yun nga, maganda yung sinabi mo kanina, magandang may insurance ka kung nasan ka, kasi yung processing, madali. Yes. Yun yung isa sa una. I have a first-hand experience about that, Manong George. Etong insurance na binabayaran ko sa Pilipinas, 10,500 monthly for the last 10 years. Oh, wow. Cover lahat. Meron din, same with this one. My accident, my life, lahat covered. But, nung nagkaroon ako ng cancer, wala akong nakuha. Oh, talaga? Akala ko i-honor nila kahit... Wala akong nakuha. And I spent a lot kasi, syempre, babayaran ko pa yung mga forms pag fill up ng GP, pag-apostyle ng papers. Tinry ko kasi, kinausap ko yung financial advisor ko back in the Philippines. Tinawagan ko. Sabi niya, yes, pwede kang makakuha kasi CA yan Ganyan, critical illness yan. So, prinoses ko dito. I spent around 350 pounds para dun sa legal documents. Pagdating dun, hindi in-honor. Oh, wow. Kasi daw, the stage of my cancer is not classified as critically ill. So, I think it's something, talagang disappointed ako. Kasi I've been paying for the last 10 years, tapos wala akong nakuha. Samantalang ito sa UK, 2 years pa lang akong nagbabayad. Wow. May nakuha na ako. So, I think it's also something to be aware of. Basahin. No? Yes. Yun yung mga fine prints, yung mga ganon. Alam mo, isa yan sa mga, minsan nakakatakot din kasi meron talaga pag nagbenta sa iyo ng isang produkto, yung may tendency hindi ko sinasabing lahat may tendency yung ibang salesperson na pinapasimplify nila masyado. Yes. Alam mo kasi nung time nang kinuha ko yung insurance na yun, wala pa akong alam Ang sabi niya sa akin, yung babayaran mo, i-invest natin sa mga blue chip companies, yung mga index fund, high yield, gano'n. So doon ka napunta instead doon sa importanteng bagay na pag nagkasakit ka. Hindi ko na kasi sabi niya, after 10 years,
makukuha mo to. Tapos may interest ka pa pero hindi pala. 'Di ba? May yung mga dark side pala no, may mga shadows pala yung may mga small print yes, na hindi na-explain sa'yo. Ayun. Tsaka isa pa, for awareness lang, no? I'm not a legal expert nor an expert in insurance, pero ang alam ko, pag ang insurance mo from the Philippines, hindi ka pwedeng pumirma abroad. Yes. Dapat nasa Pilipinas ka when you get that sign. Exactly. Otherwise, that is null and void. Hindi dapat yun nangyari. I think that's, and again, I'm not an expert, pero yun ang alam ko about insurance. Kasi mag-ingat lang tayo kung nasa abroad tayo tapos biglang binibentahan tayo ng insurance. Yes. Kasi baka masayang lang yung pera. Totoo yan. Ikaw nga na legal, maayos, hindi ka pa rin nakakuha. Hindi pa rin ako diba? Ang hirap. There's nothing wrong about having an insurance in the Philippines, no? And I think it's still a viable pero yun lang, be mindful of what and understand yung kontrata. Yes, yung terms and conditions talaga. Right. Ano pang other realizations mo about about insurance and yun kasi marami pa rin nagsasabi nga, yun nga, babalikan ko lang yung kanina ko sinabi na hindi sila companting kumuha ng insurance. Kung halimbawa, so di ba nandun ka doon sa part na sabi mo kanina, alalang-alala ka. And then suddenly lumabas yan. And sabi mo nga, binayad mo sa utang mo. Where else were you able to put that money and how did it support you? What changed afterwards? So, syempre hindi ko ginastos lahat. Kasi natuto na ako eh. Yes. Yun yung first thing. Talagang clear ko yung debts ko. Wala akong debts. And then the extra money, because I know myself too well, na hindi ako masyadong magaling na mag-manage ng pera. So, hinand over ko na siya sa asawa ko na magaling mag-invest. Shout out. Sa poging asawa sa poging asawa ko. Yun eh. So, yun. So, because he knows where to put the money. And then, yung insurance na sa Pilipinas, kasi alam kong hindi na siya mag-work sa akin. So, what I did, kasi monthly bills ko din yung insurance ko eh. So, I had to pull out. Talaga? Pinull out ko yun. Imagine manong, out of 1.1 million, nakuha ko lang 800. So, kinuha ko yun. And then I paid kasi may mortgage ako sa Pilipinas. Clear ko rin yung mortgage ko. So now, finally, I'm debt-free. Sa lahat, mula dito? Everything, manong. Wala na akong binabayaran. Parang pinagpawisan ako na namin in debt. So yun, I think it's one of the best things that I learned during the time na nagkasakit ako. Kasi yun yung time na feeling ko wala akong magawa, hindi ako makapagtrabaho, wala akong makapagkukuhanan ng pera. Totoo. So, sabi ko, kung anong meron ako, make sure na wala akong utang totally. Wow. Iba pa rin yun eh. Oo. So, ang laki ng tulong sa akin nung insurance, tumulong sa pagbayad. And also, dahil meron kaming konting investment, so makaka-help yun in the future kung may bala kami kumuha ng bahay or what. So, parang nag-future-proofing ka. Yes. In-invest na lang namin yun. Yes. So, ito, si-segue ko lang. Kamusta yung cancer? Anong naging diagnosis after and all that? Yeah, praise God. Kasi, alam mo naman ng NHS, they're very, they told me because of the kind of variant ng cancer cell ko is quite aggressive. So, ang NHS naman is very aggressive. Oo. So, tinapatan nila. Oo. I'm very grateful to the hospital. I went through the radiation cycles and so far naman clear. And what's good about it is I'm under regular monitoring, so blood tests, screens, and they keep an eye on me. Wow. I'm very well, inaalagaan talaga ako. May aftercare. Yes. And tuloy-tuloy. Walang bayad, walang extra pay. Yun kasi yun eh. Kasi meron din nangyayari sa Pilipinas, di ba, nagkasakit ka, yung operasyon yun yung pinakamalaki. Yes. Pero minsan dahil sa budget, malalaglag na dun sa aftercare. Yes. Tapos dun hindi nakikita yung ano yung magiging problema. Amazing. So talagang and alagang-alaga ako. Knock on wood. Yes. Cancer-free na. Cancer-free na ako, manong. Kaya yun, first thing na ginawa ko after nung naging cancer-free na ako, syempre, tuloy ang kasal. Yun! Congratulations! Napapalakpak ako. Yes. Natuloy yung kasal. Tapos,
hopefully by December, magsa-start ulit ako ng course. Yung schooling ko. Binalik pa rin yes, nila. Talagang sinegway lang ako. Sinegway ka lang ng konti. Hindi, sabi lang nila, sige, makakuha ka lang ng X amount. Ang galing. So, what turned out to be something quite devastating, hindi quite, it was really devastating to start with. It had so far, it made a pivot na parang happy ending. Yes, So, ang ganda, no? So, ayan, in hindsight, ano yung pwede mong sabihin sa mga, well, not in hindsight, pero yung sa mga nakikinig nito, ano yung pwede nilang matutunan sa experience mo? Na ngayon na you're in a much, much better place, ano yung pwede mong i-share sa mga OFW na ayun, nasa abroad na maaring hindi lang provider, baka breadwinner pa sila. Yes. Lahat naka-angkla sa kanila. You know, so meron ka bang pwedeng ibigay sa kanila message about preparedness, financial preparedness? I think it's one thing na talagang gusto kong i-encourage yung talagang mga OFW kasi nga maraming nakadepende sa atin. Totoo yan. Getting an insurance is the best, I think the best decision ever that I've ever done. I think it will be the same for all of you guys. Kasi, you'll never know. You will really never know what will happen. I mean, ako, hindi ko alam bakit, kailan. Diba? Kailan ako magkakasakit. Pero everything's covered. Thank God. So, yun. Financial preparedness includes not being like zero debts. There's good debts and bad debts. So, kung good debts man yan, that's fine. But, as much as possible, stay away. And then, syempre, kailangan natin ng savings. Emergency fund ba? Emergency fund. Kasi hindi mo talaga alam, no, kung may dudukutin ka o wala. Yes, kasi hindi mo alam anong pwedeng mangyari. Yun nga. Kaya nga yung iba na nagsasabi, no, sabi na, paano pag di ako nagkasakit? Tinapon ko na lang yung pera ko. Ang sagot ko doon, di swerte mo. Swerte, oo nga. Diba? Kasi kung ako tatanungin mo, I mean, hindi ako. Ikaw na lang tatanungin ko. Ikaw, ito maganda kong tanong. Would you rather be, now, ngayon na nandito ka, would you rather have had your, yung okay lang ba sa'yo na nangyari lahat yung cancer diagnosis and then all you went through? Okay lang ba yun sa'yo kasi na-activate yung insurance mo? Or would you rather have had na walang cancer, umabot ka ngayon? Siyempre, I would rather not have anything at all. Exactly. Kasi akala nila, hindi kaya mong sabihin yan kasi okay lahat. Hindi. Kasi, my goodness, I've seen cancer devastate people. Ako talaga. Kasi ilan sa family ko nagkaroon. So talagang nakita na ko yung first hand. And I'm really grateful that you shared this story with us. Kasi I think it's in our community, it's one of those things na hindi natin pinag-uusapan ng tama. Kasi we're too afraid to ask, insurance, it's money. Ganun. Kasi nagkaroon ng, I think, the negative connotation yung insurance dahil sa hard selling. So I think mas appropriate pag yung financial advisor mo is mas transparent sa kung anong coverage, anong exclusions, ganun. So I think it's more on like just being really transparent. Yeah. I think also ang isang problema rin sa insurance is people tend to compare when they buy things. Maganda siguro kung babalikan nyo ito, i-rewind nyo yung kanina sinabi ni Rochelle, kinuha niya yung most appropriate for me. For yourself. Kasi ganun yun hindi, there's no one size fits all, diba? Kaya nga kailangan mo ng advisor. Yes. Kasi there's nothing wrong doing it DIY. Nagagawa yun, diba? DIY na insurance. But be prepared to really interpret and read it all. Kaya merong tao pa rin, kailangan pa rin ng human intervention to assist you dun sa mga tanong na ganyan. And in your case, natulungan ka pa talaga kasi hinayaan niya na ikaw, you focus on your recovery. Yes. So talagang wala akong ginawa. Ate pas lahat. All right. So what's next for you, Rochelle? Ngayon na yan. Nasabi mo na kanina na natuloy yung kasal. Meron ka nang naka-line up na aral and you future-proof your money. Anong next sa'yo? What are you looking forward to? I think it's more on, kasi when you get the cancer diagnosis, Manong, your perception about everything changes. Nagbago talaga totally. You will really appreciate the quality of life rather than anong importante. Oo. Talagang sabi ko, this time gusto ko
Kasi goal setter ako eh. This time gusto ko may mga goals pa rin ako to keep the motivation. But also, no pressure at all. Yung talagang chill ka lang. Tapos, focus ka sa health mo. Kasi it's the most important thing. Ito na talaga health is wealth, no? Health is wealth. Totoo talaga. Grabe, no? Health. Tapos, syempre yung family. Yun yung... People that matter. Yes. Suddenly, they really matter. No? Yes. Totoo yan. Nako, grabe. O yan, baka nalungkot kayo nun sa iba namin. Pero, as a closing reflection, dahil ito nga, ang manifesting ginawa namin on the premise na malayo na pero malayo pa. No? So, finally, Rochelle, ano para sa'yo ang definition ng manifesting? For me, manifesting is, dahil most of us nurses na, no? It's like, you already have that skill. You already have that edge to make money, to survive. So, there's no room to be poor. You have to be financially knowledgeable on how to use your money. And when you do that, talagang yung dreams mo, magkakaroon ng realization, yung financial stability. It just needs like the right knowledge. Like, available naman ngayon kahit saan. Yes. YouTube, internet, lahat yan. So, it's really up to us to be educated. Tapos, of course, learn from experience, from others' experience. Like me, learn from others' experience. And then, you will find yourself stable. Ayan, napakaganda. Sana marami kayong natutunan. And again, thank you, Ms. Rochelle. Thank you. Ayan. Itong podcast natin to, hindi mangyayari kung wala tayong tulong sa napakaraming tao. Kaya mag-uumpisa ako magpasalamat sa ating executive producer na si Miss Faye Santa Ana Corpus. Also, our intro music is care of the artist known as Silelar, based siya sa Philippines. At of course, kayo mga listeners natin, maraming salamat sa suporta.